Nagbayo po sa ating lahat. Kasi na po kayo. Nag-overtime yung guest speaker namin. Kasi press from America yun. So, nasa harap kami, hindi ako makalabas. Pinagbigyan ko naman kasi once in a blue moon lang naman siya umuwi. Tsaka ayaw ko yung bastusin siya sa word of God yun. So, pasensya na kayo, maghintay kayo. Ayoko yung hinihintay ako eh, kaya lang, hindi natin maiwasan pareho-pareho. Pareho-pareho tayo mag-presensya. Hirap din mo nung lagay ko eh. So, saan maintindihan yun? Anyway, tumungo tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Ang aking teksto ay nasa Isaiah 9:6. Para sa akin, ito yung pinaka-classic verse tungkol sa Christmas. Ako po personally, Pasko pa. Although, 28 na yan. Pero pag si Kristo namamahay sa puso mo, araw-araw sa atin is Christmas. Nakuha na po kaya po bakit ang gusto 25, 26, walang puntahan. Nakuha na po ito. Bakang na po ito kayang biyada. At kung naintindihan natin ang diwa ng Pasko, ang laki ni Kristo na ilagay lang natin sa 25. So ito yung aking text. Sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang Tagabayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang aking putong tubukin dito sa talatang ito or dito sa inyo ay ito lang salitang sa English, kamangha-mangha. I am using the old version. Kasi sa NIV, sa ESV, tinagsama itong kamangha-manghang tagapayo or wonderful counselor. But gagamitin ko ngayong umaga yung old version. Pagkatapos ng kamangha-mangha, kama na yon, counselor. Hindi ko pupuntahan yon. Ang aking tututukan lang ngayong umaga nito ay yung salitang wonderful. Nung nga kakitingin, nung nga ba kay tinay Kristo kamangha-manghaya, pating kong problema. It's supposed to be, kung kilala natin si Kristo, lagi tayong namamangha, iba pa, nagigilalas sa Kanya kasi si Kristo talagang wonderful. He's so wonderful. Isa siyang kamangha-mangha. Tayo manalangin. Ipapasalamat kami sa inyo, aming Ama. Ginawa niyo na naman posible ang araw na ito para kami mag-aral ng inyong salita. Ang aming puso ay nagpapasalamat sa inyo. Sa ganitong perilous or mapanganib na panahon na kung saan ay punong-puno ng kasamaan at pandaraya ang daigdig, meron kayong pagkakataon to study your word. Ama, nakikiusap at nagpipray po ako sa inyo na buksan mo ang puso at kaisipan sa mga katotohanan ng pinipresenta ng talatang ito. Please, Lord,
Pakita mo sa amin si Kristo sa pag-aaral na ito. Gusto lang namin makita si Jesus. Ang kanyang kamanghamanghang gawa at personahe. Lord, honor this prayer kasi hinihingi ko po ito sa pangalan ni Jesus. Salamat sa biyaya ng pangaral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang aking title ay He Shall Be Called Wonderful. Okay. He shall be called wonderful. Siyempre, undoubtedly, walang kadududa, ang tinutukoy na kamangha-mangha dyan, walang iba, di ang Panginoong Jesucristo. Kailan po kayo huling namangha nung marinig niyo ang pangalan ng Jesus? Kailan yun? Okay? Yung salitang wonderful sa English, ibig sabihin nun, supernatural or extraordinary. Nakikinig ba kayo? Or extremely good. So pag sinabi natin wonderful, siguro naman po hindi siya mahirap intindihin. Nakakapagtaka, nakakamangha, nakakagulat. At siya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay bibigang pangalan na kamangha. Mangha ang Panginoong Jesucristo. Siya'y kamangha-mangha sa kanyang kapanganakan. Ewari po that He is wonderful in His birth. He is wonderful in His life. He is wonderful in His teaching. Ganyan karandaling yun. Ganyan din. Kung naghahanap kayo ng isang perfect life, kung kayo tumingin sa akin, hindi na ako titingin sa inyo, tumingin kayo sa Panginoon. Isn't that wonderful? Nakita niyo na ba si Jesus Christ sa Gospel? Even from Genesis to Revelation, si Kristo ay kamangha-mangha sa kanyang himala. Wala siyang flattery, wala siyang pambubula. Pag sinabi ni Kristo, magaling ka. Pag sinabi ni Kristo, makakatiyak tayo. Oh boy, kamangha-mangha siya sa kanyang kamatayan. Wala siyang katulad sa kanyang kamatayan. Kita mo, mga mateta, muling makasalanan tao. Pero aliwayo, siya namatay hindi dahil makasalanan, kundi siya namatay para sa ating kasalanan. Hindi ba kayo namamangha? Jesus Christ died for our sins. Hindi lang yun, siya'y kamangha-mangha sa kanyang muling pagkabuhay. So, pag naghahanap tayo ng kamangha-mangha, isang pangalan lamang ang pwede natin magdilin. Yan ang Panginoon. Kasi Christ is the marvel of marvels. Christ is the miracle of miracles. Kaya nga, 9:6, siya'y tatawaging kamangha-mangha. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makikita natin sa Panginoon. Ang Pasko ay hindi lamang siya season, na pansin nyo, last Sunday, sinare ko sa inyo, tingnan natin yung dahilan ng Pasko. Sa oras na ito, gusto ko, kung gusto ninyo talagang magkaroon ng kapayapaan, ng kalakasan, ng tagumpay, mag-focus lang kayo sa Panginoon. Kay Kristo. Alam niyo yung salitang looking unto Jesus, malalim yun. Pag sinabing looking unto Jesus, hindi lang linggo yun. Kaya nagtatrabaho ka,
Kaya ikaw ay kumakain, whatever you do, do it for the glory of God. So yan ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Bakit siya kamangha-mangha? Dito nagpatulong ako kay Mark. At pinword ko sa kanya yung message. Kasi ayoko yung dito last of the type. Meron akong 3 heading na isi-share sa inyo. Bakit si Kristo kamangha-mangha? Kasi kung ako magsalita ako tutuloy kayo, kapilan niya itang tauling aldo nang may mangha kayo, anyang din na miinglag yung Jesus. Kailan yun? Bakit? Kasi nga, kung hindi niyo siya nakikitang wonderful, ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, puwatat niyang kalyo puso. Yang baru naging tatanay kayo niya, yung buli kong pakataya karibiyas kung magkatagyan, di ba? Nangkat ng more than wonderful. More than amazing, more than wonderful, more than miraculous. Kanta mo na ilan, lalaki ang pong babae, yung bigas babae yan. I-jewel siya. Parang si Sandy Padit, sino yung lalaki yung magmahusay. May kasang kanta yun, na makapagkanta niya. Unang-una, may sakit kong itura niya. Pansin nyo ko lang, bala mo, po tangatsyok yung harap, lula ako Kasi pataro din, kapit ng game. Gusto kong kumanta, pero hindi na kaya ng boss ko Dahil, nasa kanya, may iturang ko Pero ang ganda ng everything yun, more than amazing, more than wonderful. Kapag yung special number ko, yun ang yung special number. Parang si Kristo, wala kang i-describe na salita sa Kanya, kundi wonderful. Ako'y naniniwala sa puso ko, hindi nagkamali ang Ama nung ipangalan niya ang salitang wonderful sa Kanyang buntong na anak. Because He is wonderful. Tandaan niyo itong kantang turn your eyes upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light into darkness. You see, there's a light. There's a light. What's that? There's a light. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. O ini mas neng, turn your eyes upon Jesus. No, look full in His wonderful face. It's true, I'm serious. And the things of this world will grow strangely dim in the light of His. Buri mo akit yung sarili mo na madandong ka, lumapit ka ng Jesus Christ. Akit mo yung sarili mo. Hindi mo makikita yung sarili kung hindi ka tumatabi kay Jesus Christ. Hindi mo alam ang problema mo. Hindi mo alam ang kadilim mo kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Yan ang, alam niyo ba, iisa lang ang sagot ng Diyos sa human life? God has only one answer to human need. Iisa ang sagot ng Diyos sa pangangailangan ng tao. Sino yun? His Son, Jesus Christ. Totoo ba yan? Yes. Kaya ba, look unto Jesus. Right? He is wonderful. He's so wonderful. Okay? Ibig sabihin, pagmamasdan natin, tututukan natin, titingin tayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon? Yung sasabihan ka ako, yung anabalo, yung biliyo, bago, no? Alam niya yung nangyari, alam niya yung mangyayari, alam niya yung lahat. Kasi she's wonderful. Kailangan mo lang gawin ngayon is, look unto Jesus by faith.
Sana king kaya puso itang bitukon ka king ginulawe, pamilatanan ng kekang. Kaya nga sabi niya rito, he shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace. Itang 9:6 na ni Isaiah, akit siya rin that Jesus Christ in His fullness. In Pasko, 25. Pag ikaw ay kumilala sa Panginoon, walang hanggang yung Pasko. Pero ba, tingin na kaya ba, o malungkot ka no, dati ka no. It's 26 na malungkot na eh. Pero ngayon makaramdam niya yung Word of God. Huwag ka nang yun ako ito. Ayaw ko man makanyang ko ako. Bago yung 25, puro saya. Bago mo, ingili ko lagi. Bure ko lagi, saya. Kaya kilala kayong Ginoo, yung aking tanikala sa season na wala yun. Why? Si Kristo ay hindi mo pwedeng i-confine sa 25. Why? Sabi na niligyan ng verse eh. He shall be called Wonderful, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, Wonderful Counselor. Ilalagay mo yan sa 25. Ali, kang Kristiyano, lalo na po itong mag-roya kang Ginoo. Although, Jesus Christ, ano man ang kanyang sitwasyon. Naway pukawin ng Diyos ang ating mga interes sa Panginoon. Tayo narito bang nagkaroon tayo ng mas malalim na interes sa Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng Bible, di ba? Ephesians chapter 5, verse 14, awake, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine upon you. Ing daw malungkot, ing daw halimbawa king ayam di. Nagyan naramdaman ni Kristo, malungkot yun. Ing daw may tamatid to Diyo. Why? Kasi He is so wonderful. Yun. Ang aking unang heading, ganito yung ginawa ko. Okay, Christ shall be called Wonderful. Ano ba yung number 1, Mark? Christ shall be called Wonderful for what He was in the beginning. Yan, atlula po rin na, atlula po, buri ko tandaan nyo po na. O di Kristo wonderful, ay makirandam kayo. Makikinig kayo. Okay, bakit si Kristo mangha? Okay? Now, last Sunday, tinalakay natin. Importante, bago natin maintindihan yung ating katubusan at pagliligtas ng Panginoon sa atin, nawain natin si Jesus Christ. Ako kasi, burito, intindihan kayo at niligtas ko. Nakabuli yung sabihin ng redemption. Paano nangyari ito? Bakit nagkaganito? Okay? Alam nyo, kanina yung nagtuturo sa amin, lalo si Brother Lorian, siguro less than 2 hours yung nagsasalita. Sinentro na yung kanyang preaching sa biyaya. Sa biyaya. Ang ganda ng kanyang mga filmbok. Ang ganda ng kanyang singer. Now, bakit si Kristo ay kamangha-mangha? Titingnan natin si Kristo nung pasimula. Bakit sa kamangha-mangha? For what He was in the beginning. Naalala nyo last Sunday ba yung Christmas gathering natin? Last Sunday ba? Hindi ba? Kinote ko yung John 1:1. Sabi doon, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Okay? Tapos sabi ng verse 2, He was in the beginning with God. Wala pang mundo, wala pa tayo, si Kristo ay nandun na. Tapos ang sabi ng verse 3,
Sabi niya rito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang bagay na nagawa. May naresto yung ako yun eh. Sabihin kayo, o bakit ka manghamangaya? Wala pang daigdig, wala pang tao, wala pang mundo, wala pang buwan, wala pang araw, wala pang bituin, nandun na siya. Walang kamangha-mangha doon. Kalumuran kong kabalan, isto niyo may itong abagi, antik yun, sa saluduan niya. Kaya ba, 7 wonders of the world, biya sa kaya pero at least, itinjud kayo. Ano yung isang 7 wonders of the world? Na isang bagay na dinadakila sa daigdig na ito. Di ba yung pyramid sa Egypt? Bakit tinatawag na kamangha-mangha? Kasi hanggang ngayon era ba? Yung ginawa, hanggang ngayon at chula pa rin yung pyramid na rin kita king Egypt. Halos perfect na pangagawa. Agyan tayo nga po, magkasakit lang tumuklas. Saan ang galing ito? Sino gumawa nito? Ba't hanggang gayon, ang mga bagay na ito ay nag-i-exist? Wonderful ba yun? Yes, pero hanggang ngayon 1,000 years bago pa Christ. Nandun na yan. Paano may susulat yung biography, yung history ng pyramid na yan? Wala. Bakit wonderful? Hanggang ngayon, nakatayo. Hanggang ngayon, maganda. Hanggang ngayon, pinapasala. Hanggang ngayon, hindi matutuklasan kung sino ang gumawa. No? Now, tingnan niyo ito tingnan niyo ito. May iba't ibang turo tungkol sa science, tungkol sa mundo. Pila na yung baloy niya ito. Lagi, itong mundong ginagalawa natin, isang tinakpan. Itong physical world, itong cosmos. Sa palagay nyo, ilang taon na ito? Siyempre, sa lahat ng bagay may pasimula. Wala ba kayo doon? Yes, ating panahon na ng paraiso. Ating panahon, alangan ini. Ating panahon, alang tao. May panahon, walang dagat. May panahon, walang bituin, walang araw. May panahon na gano'n. Ngayon, kung history ang pag-uusapan, sino makapagsasabi kung ilang taon na ang daigdig? Itang nga rin science, speculation ito, 13 billion years ara. Yan namang mag-aral kayong Bible, nga to almost 6 to 10,000 years. O yun pa. Okay, now, nag-aalibawa na ako sa inyo ngayon. Okay? Wala pa tayo, nandito na itong mundo ginagawa natin. Ngayon, sino na una? Ang daigdig ba sa mga nilikha o mga angels? Ibado ka niyan Siyempre, according to ayon sa Biblia, nauna yung mga anghel. Sila yung ministering spirit. Nung nililikha at ginagawa ng Diyos ayon sa Job 38, yung nagkakamali, ang daigdig, nanonood pa yung mga angels. Kumakanta. Ngayon, sumulat kayo ng kasaysayan sa net. Ay, ala ko nga sulat. Dahil hindi nyo alam kung kailan sila nilikha ng may kapal. Na ba't sinasabi ito? Hindi pa wonderful mga angels. Gano'ng kalakas ang isang anghel? Ngayon, ihambing ninyo yung creation, yung nilikha, yung mga anghel kay Kristo. Si Kristo ilang taon na? Actually, ako magkasabihan mo, nag-birthday Christ. Ipinanganak siya. Pero para ako maliit ang happy birthday, Jesus Bakit? Hindi siya tumatanda. At the same time, wala siyang pinagmulan. That He was in the beginning, in eternity past. Now, wonderful ba yun? But hindi wonderful. Si Kristo, wala pang daigdig. Nandiyan na siya.
Walang panahon si Kristo, wala. May panahon walang angel. May panahon walang daigdig. May panahon walang araw, walang dagat, mga bundok. Lahat ng ito ay wala. Pero walang panahon na wala si Kristo. Nandun na siya. He was with God in the beginning. Puri kaya aking Trini. Nananoy Kristo. Nangalata ko. Pero sabihan nila yung Bible. Kaya many. Tingin ba yun? Now, kasama ang Diyos. Anong ginagawa? My friend. He was siya malapit sa Diyos. Bali yun, sabihin na, joy again, perfect glory, perfect happiness. Siguro, gamit ng isalitang, happy by Christ? Yes. Bago pa ang daigdig, bago pa ang tao, kahit wala tayo, yes. Why? He was with God in the beginning. Masaya yan? Well, sabihan na ng Proverbs. I rejoice before Him always. Imagine ni Christ, bago pang lahat, bago siya nagkaroon ng tao, siya'y masaya. 17:5 na rin dyan, the glory that I had with you before the world existed. Wonderful that? And nakatapang kayo ang Christ. Bakit? Kaya may Diyos. Gatong ka rin mamaresto ka na ako yung word. Hindi sinabi ng iba. 2 Corinthians 8:9. Ano sabi ko doon? For you know the grace of the Lord Jesus Christ. Ano sabi doon? Although He was, did you catch that? He was rich. Kaya mo na. Bale, Kristo, bayin kay gana-gana. He was rich. But He became poor. Bakit siya naging dukha? Yun do'y tapiling nga akit choy. Bali ko akit, Kristo, pamang-pamang kanina po. Alam na po. He was rich. Siya'y masaya, siya'y nasa kalbardiyan, siya'y nabubuhay, siya'y mayaman. Siya'y mayaman. That He became poor so that by His poverty, He might become rich. Wow. So, makikita ninyo, that Christ shall be called wonderful for what He was in the beginning. Muli ko i-consider yun. Aliwa pa isabsaban. Kristo, nung karinyo ba dati? Where was Christ then? He was rich. He was rich. He was with God in the beginning. Ganyan, bakit mayaman ni Kristo? Bakit masaya? Pero sorry po, muli lang ang masaya. Hindi mo naman kinokontra yung isang senador na namatay. Ang kanyang slogan kapag siya tumatakbo, gusto ko happy ka. Kaya mo siya, gusto ko rin maging masaya. Po nga niya, lahat tayo gusto maging masaya. Maging happy. Christ, pwedeng maging malungkot kahit ang panahon na. Sabi kayo, bakit? Alam niyo ba kung bakit si Kristo masaya, mayaman? Kasama niya ang Diyos. Nilikot na kayo. Malungkot ka, mayaman may Diyos. Siguro, anya malungkot ka, kaya nga may Diyos, dakal ka hinting diyang temble. Kailangan mo siyang makilala. Pwede ba na ang isang tao
ay lugmok sa kalungkutan, sa problema, kung kasama niya ang Diyos, even if God is for us, who can be against us? Ay, kakatuko mo kaya kayo. Isipin niya yun eh. Pwede bang malungkot ang tao ng kaibigan ng Diyos? Pwede ang itakutan ng tao ng kaibigan ng Diyos? Noon na yun, imposible. Manistig ko nga, sabi niya, tao-tao niya, itapin na yan. Kasi Kristo hindi tayo, He was so rich. Siya'y napakalapit sa Diyos. He was with God in the beginning. So, masaya ba siya? Sabi ng Bible, wala chiking glory. Nasa kaluhalati yan. Now, wonderful ba yun? Yan, igutan na kayo. Hindi kayo magad-ready. Kaya ba yung Diyos? Yung ba yun? Kung sinabi yung kasama ng Diyos, kasama ng Diyos si Kristo, namamangha ba kayo sa Kanya? Ba't ganun ang itsura natin? Para tayo mga sinabunutan. Mga karinay lagyo daw, great I am. Number 7, great I am. Wonderful. Great I am church. It's supposed to be. Hindi kayong Diyos kindi ako. Wala ka rin problema. Pero kaya di kayong Diyos. Kasama ko, Panginoon. Naintindihan niyo? Kailangan lang siyang makilala. Kasama ko, Panginoon. Jesus Christ. Ngayon, Diyos ba si Jesus Christ? Yes. Co-equal, co-eternal with the Father. Siya'y kasama ng Ama. Yan ikot nakin. Natanggal to, sir. Hindi ko ginalaw yan, ha? Wala akong kasalanan dyan. Wala akong kasalanan dyan, ha? Yun, tatanungin kita. Ladies and gentlemen, tatanungin kita. May pagkakatiwala mo ba kay Kristo ang iyong buhay? He was God in the beginning. Before the world existed. Kali ko kung lang ang personal hili. Yung bang kaso mo, hindi. Tiwala mo kaya. Titiwala mo ba yung sitwasyon mo? Hindi kang malado. Hindi kang eternity. Inanong ang situation mo, hindi. Ako ba rin na pagtiwala mo ba? Kaya. Parang adiwagyan ni repating-gaping yung ingarelan din. Yung reting makanya may yang magatan la pero personally Kristo kaya tingkaping ang puso. Katingan dita, oh yes, although yung ubado. Ngili, kung nandarin pa sa bayo, kadwa, palagay, Kristo sufficient siya. Kibita mo, sufficient siya. Sabi ng Bible, you are complete in Christ. Si Kristo ba'y sapat? Talaga ba? Siya'y sapat? Di ba yan tayo isang awitin, naalala ko lang. Minsan, di ko alam kung inaawit natin minsan madalas dito. Pero sa Betis, sabi ito parang national anthem. To Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Yourself for me. Itong matindi. I owe no other master. Lord, alam mo yung puso mo. Ikaw master ko. My heart shall be Thy throne. Lagang maging karibal. My life I give henceforth to Thee. That's it, folks. That's it, my friend. For Christ, for the
Dindanin. He was with God in the beginning. Kontrolado na yung kaya gana-gana. Eto to'y Christ. He was the same yesterday, today, and forever. Ngayon, tinanggap mo ba siya sa iyong puso mo? Agyan may bang isuko yung sarili mo kaya? He is Lord. Ayaw mo balo yung problema ko, Pastor. Ako balo. Pero yung Christ balo na. Faith mo yan eh. It's supposed to be that. It's tumakiramdam ng Word of God. Focus, attention. Understand the Word of God. Lalo na pag si Kristo, pinag-uusapan natin. Tinatanong ko ngayon sa'yo, talagay mo si Kristo sufficient bilang tagapagligtas? Karapat dapat ba siyang talagang ang tingin ko bilang aking master? Siya ba ganon? I don't know other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Buri na si Mida. Ayang mawala yung kaya gana-gana. Liway Christ. Ay nakalakbang Christ. Patang Christian ka mo, antiyan niya yung kaya katandi at ay kalupay sa libutan. Kahit tayo ay nakakaranas, tinitiwala natin ang ating bukas, ang ating sitwasyon, ang ating buhay. Yan ang ibig mong sabihin. Bakit? For what He was in the beginning. Kaya siya wonderful. Buri mo sabihin, Pastor, yan na kang problema, wonderful in Christ. Yes. Kung kilala natin siya sa buhay natin. Ano yung pangalawa, Mark? Two, Christ shall be called wonderful for what He had accomplished in redemption. Wow. Abu ko rin, napunggat pa napong. Gawa ko rin yung audio para maging heading siguro. Kahit kapakorek ko la grammar kasi narisa kasi may hinap English eh. Pagkorek mo na rin, kitorek na rin. Siguro store ko. Hindi, ako lumaya, hindi siya. Siya lang nagkukorek. Para malinaw sa inyo. Ako yung nag-iisip. Hindi ba sa? So, yan ang pangalawa. Si Kristo ay tinatawag na kahanga dahil sa kanyang naabot para sa ating katubusan. Nababasahin ko ito sa verse. Sa atin ay ibinigay, isinila ang isang sanggol. Unto us, a child is born. Know that. Ano yung born? Ano yung ibig sabihin nun? Yung kanyang pagkatao. Na si Kristo talaga, taong-tao. Kung magkamali, si Kristo, anak niya ng Birheng Maria. Tao yan talaga. May bait siya. He was born. Ano yung may born? Born under a woman. So si Kristo talagang tao. Okay? Born. Yung sanggol. Although, alam natin, yung sanggol na yon, yun ang walang hanggang dumating dito sa lupa. Meron ka rin mga kaya-resto kaya Bible ka na ako. Siguro kaya kayo man, the Word was made flesh. The Word was made flesh. He was born. Ano ba yung Kristo? Tao yun, tao ko. Siya talagang ipinanganak siya. Talagang siya yung naging tao. 100%. Pero yung pangalawa, unto us a son is given. Yan ay may panganak. Ni. Kaya pinang-anak na ni Diyos ni. Siya hindi ipinanganak, siya ibinigay. Ay, hindi niyon. Kristo, kung dumibay siya niyang anak niya, Kristo, sinubuya. He was sent. Kaya nga naniniwala tayo Kristo, Diyos siya. Bakit? He was sent
Atin yung tibatan. Hindi siya galing dito sa dikla. O hindi lang ko yung pasisili. Yung Kristiyano, dapat bago na yung doktrina. Naintindihan nyo ko? In burden, kaya pulpit hindi dapat great tayo may mag-aral yung doctrine. Kailangan natin yung understanding. Makanan mo nga i-appreciate yung biyaya ng Diyos. Impayat, bus na kayo. Nung ngayon maintindihan doon, na yung doctrine. Again, yung doctrine, as a child is born, iba yung siya, adwala rin. As a son is given. Mahalaga yun. Ba't mahalaga yun? Kaya kayo po mag-grow bilang matatag Christian. Kaya mag-aaral. Kaya baby, mag-aaral. Opo, kailangan yung fellowship at yung activities. Pero ngayon po ako, kanya-kanya po yung Kristiyano. Yung Kristiyano po, kailangan mitatayo sa yung kayang isip, yung kayang understanding. Kasi yung buri ng Diyos, ito tao, ma-renew yung mind. At ang panggagaling, kaya nga, hindi nag-emphasis in Bible, kailangan tayong doctrine, aral. O rin, doctrine na rin. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Doctrine yan. Kasi yung aking heading, sa pangalawa, and to us, sabi niya rito, Christ shall be called wonderful for what He had accomplished. Ngayon, anong kahanga-hanga dito sa ating kaligtasan? Alam niyo ba kahanga-hanga dyan sa ating kaligtasan? Ating personal testimony ng Kristo. Dapat di kayo man ating kayo. Isang yung magiging Kristiyano yun, by experience, meron siyang patutuo sa kanyang buhay kung ano ginawa ng Diyos sa kanya. Sigurado yun. Pwedeng alakan testimony, hindi experience with it, para abasa mo at malalaman nila na si Kristo ay kamanghamang tagapayo, tagapagligtas. Kaya tama para pareho, experience kayong kasalbandayanan. Pero ang bawat isang mananampalataya, meron siyang karanasan ng Kristo. At naisisiwalat niya, Jesus Christ is so wonderful. Balo, kayo nga, balo yung testimony ko. Hindi ba yung kaya kilalang gilo? Siguro kayo man, makanyang kayo. Hindi kayo ko. Kasi nung alakan testimony, ka-Christian. Dahil ang Kristiyano ayon sa Bible ay isang bagong nilalang. So kailangan, alam mo yung pagkatubos sa iyong buhay. Kasi nung born again talaga, hindi ang reliyon, ano man ang paniniwala mo, nung born again, alang kabaldugan. In daw born again, alay kay Kristo. Remember that! No, hindi ako nagtuturo ng reliyon, hindi ako nagtuturo ng galire, ng kasamaan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo born again kung wala si Kristo sa inyong puso. All your beliefs, all your religions, all are in vain. Ang isang Kristiyano ay isang bagong tao. Though hindi siya perfect, pero sabihin kaya yung ating testi. Kaya nga redemption. Kamanghama nga ang Panginoong Kristo. Ngayon, bakit siya kamanghama rito sa ating pangalawang heading? Magbabasa tayo. Mark sa 1 Peter Chapter 1. (22 to 25). Okay. Bakit siya kamangha-mangha dito sa pangalawang heading natin? Basahin natin ito. No. 2, chapter 2. I'm sorry. Chapter 2, verse 22, Mark.
By the way, anong oras na ba? Hanggang anong oras na ako may tulutan dito? May hindi kayo nagagana. Nakaya yung tiisin ng gutom. Okay lang yung hanggang 12:30. Salamat. Thank you po. Yan eh. Bakit ka mangha-mangha siya sa ating redemption? Ito yung kanyang na-accomplish. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Isn't that wonderful? Ano yun? Kita ang tao sa daigdig na ito, pare-pareho tayo bituka. Ano yun? Lahat tayo ay makasalanan. Okay? Pero meron isang tao na nabuhay sa daigdig na walang kasalanan at hindi nagkasala. Sino yun? Jesus Christ. Wonderful yan. Saan ka makakita ng tao na walang bakas kasalanan? Sa isip sa perfectly. Si Kristo yun. Now, doctrine ba yan? Yes. Kailangan aintindihan nyo, yung kaya katang Savior, may kasalaking kayang sarili. Otherwise, yan ang nanaligtas. Okay? Ang English sabihin na mo ganyan, yung Diyos talagang matuloy, yung Diyos malinis siya. Yung Diyos malinis siya. Bro, maintindihan nyo po, yung Bible po, malinis yan. Malinis siya po yung Diyos. Pwedeng makisalamuha, kaya katang mo yung Diyos. Alang mali kaya. Yang asbong, yang isip. Ganyan si Jesus Christ. Tapos sabi na dito, nang siya'y kalipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may kalaman. Kasi magtisa din the beating, the rejecting, the abusing, the hating, lahat ng pagtitiis ay dinanas ng Panginoong Jesucristo nung siya lumakad sa dito. Yung dinuraan siya, yung sinaktan siya, yung binaboy siya, lahat ng kahirapan ay dinanas ng Panginoon. Lahat ng pag-uusig, lahat ng salita, even, pag sundagalan ng Bible, nakalatok dalan ng Ginoo. Pero yung matindigin ni, kaya nabuso, kaya pinanti, kaya minisip magtsura. Wonderful na? Hindi ba hanga-hanga yun? Tama na yung minsan, konting bagay, naghihinakit, konting bagay, nagtatampo. Bala mo. Tama ko. Biro mo na, kaya mag-aral ako salita ng Diyos, puros ka pang hinanakit, puros kang tampo. Sensitive. Mag-aral na kanya kang Word of God. Bakit ganoon na yun? Kasi by nature, we're sinners. Bakit ba pride tayo? Bakit mayayabang tayo? Bakit talaga may sarili mo, superior ka rin, di ba? Ka-superior ka rin ba? Kailanman sa atin, hindi ka superior ka rin ba? Kahit sino ka ba, hindi ka superior. Pero lang ni Jesus Christ, lahat ng bagay, yung baboy sa kanya, inabusos siya, pinamuso sa krus. Pero sabi ng Bible, hindi siya nagbantay. Hindi siya nagkasala. Tapos, ang sabi ng 24, wow, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang kayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Okay. Yung Savior ko, Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Na bayda. Tingnan natin yung ating sarili. Ano pa tayo sa tingin ng Diyos? Kailangan makakalaman natin kung ano tayo sa tingin ng Diyos. Sino ba tayo sa tingin ng Diyos? Sabi ng Bible, we were by nature the children of wrath. Ephesians chapter 2, verse 3.
Sa ating kalikasan, dapat nating maranasan ang kanyang puot kasi lahat tayo patay sa kasalanan. Kaya makalapit kang Diyos. That is why, itandindan ko ng din sermon kaya itong king preach, kaya itong cornerstone sa King Betis, tinapik niya yung grace. Nung alapit naman grace, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kasi lahat tayo sinners, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Dapat tayong parusahan at dapat tayo talaga gagarahin niya sa impyerno. Yun ang lagay ng tao. We were by nature the object of wrath. Hindi nyo matanggap yun? Kapag hindi nyo alam yun, hindi nyo naiintindihan ng grace, ang biyaya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. So, lahat tayo, subalit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang sabi ng Bible, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Kasalanan ako. Ako yung kasalanan niyo. Ano yung pang-anim na huling utos pag nag-aaral tayo ng 7 last words? The greatest single word that ever uttered. Pinakadakilang isang salita na binigkas ng Panginoon. Salitang Grego. Ano yun? Ang salita lang yun. Tetelestai. Greek. Ano yun sa ating salita? It is finished. Misip ka ganyan, sabi yung kaya, it is finished. It is finished. Finished. It is finished. Ano yung finished? Sin, death, hell, condemnation. Finish! Siya mismo ang nagdala. Why? Tayo mabuhay. Sa katwiran. May lingkot ang muna yan. Ikit mo na yung sarili mo. Ang nino ka. Ano ba yung tinakanta ni Bong dito? I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. I wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. Pwede yung pagtanong ko. Ligura na ako ng Ginoo. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. O, hindi dapat mo akit. Anya wonderful yun eh. Bakit? Yung kasalanan mo, yung may musa. Baka lumaya. Nanukuwari, condemn ka, unclean. Nakita mo na ba yun? Sa iyong buhay. Tama, my Savior's love. Yun ang kanyang sacrifice. So, kamangha-mangha ba ginawa ng Panginoong Jesucristo? Bakit hindi? Siya yung naging substitute mo sa iyong kasalanan. At di pa ako yung Kristo ng krus, kasalanan na. Hindi. Substitution ito. Doctrine na yan naman ini. Nano substitution? Kailangan maliliyak ka siya yung magiging kapalit mo. Dahil kung hindi, mapapahama ka sa walang hanggan sa iyong kasalanan. Ang kasalanan mo, sabi nga ng Bible, he knew no sin. Siya walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, siya naging makasalanan upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. Wow. Wonderful ito. Hindi ba kamangha-mangha yun? Na si Kristo, siyang naging substitute sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Remember this. Remember this. Yung sa narugo, area ng Pasko, kahit ang sabsabat o December 25. It all began in a manger, but it ends in your heart. Ikaw yung Pasko yung muli na sabihan,
The birth of Christ in history in Bethlehem. May bait na 2,000 years ago. Dapat kami bait yung puso mo ngayon. Ginoo. That is why His birth is our new birth. Ay, hindi niya ita. Yung kapanganakan namin Ginoo, yapin yung kapanganakan ng pasibayo. Yung Pasko ngayon, Bethlehem, at chunekin kang heart. With the redemption. Hindi ka ba humahanga doon? Yung Chris, nung celebrate no 25, malungkot ka 26, bayan man, maninana ka ang babanwa. Ano yun? Yung Pasko ngayon, king kang heart, it all began in a manger, but it will end in your heart. That His birth is our new birth. That's redemption. Beri mo siya, Pastor, di Kristo kanya dapat at saka yung puso damo. Oh yes, my friend. Oh yes. Araw-araw Pasko sa isang mananampalataya. Biro mo, ang tagal na ni Kristo, namatay, nilibing, at siya muling nabuhay at umakyat. Pero hanggang ngayon, hindi sasabihin tayo Christ. Why? Kasi it's so wonderful. Kalakal na ba rin pamilya namong Kristiyano? Di nga, di ba? May akin ito, mayroong bulag yung kapilya, pero wala Christian. Di pamilya namong, wala Christian. Wala Christian. Burida mo, fan. Burida yung season, ha? Ito rin pa ngayon. Ating banding, ating reunion, ating pamagdibol. Natatangas yung Christ, wala nang interest. Kasi wala Christian. Di kayo palanding niya kanina, matuwa na kanina. Bibigyan lang yung Aldo. Ako na yung contemporary ko. Ano pala yung Kristo ng pag-asa mo? Bakit? Namatay ka mo eh. Nanutang sa lingga lalaking ngeni. Pero pilan ba nung nana ka? Rod, pilan mo ba nung o hindi na yung kaluban na, hindi kayong gulat ng brother eh. Pasensya na ka po, realistic ko. Yung Jared, pag kasama ko siya, parang siya kapon. Kapal ng buhok. Sabi ko, pag ilang araw lang, magiging kamuha na kita. Wala na yan. Pangalago na rin, babay kaya na yan. Kaya Angie, pabre mo na yan, Angie. Kanyang bayot yung paraiso sa kanya yung tsura. 1987. Hindi siya tumatanda. Talaga. Hindi siya nagbabago. Hindi siya tumatanda. Dahil noon ba, binubiro ko lang yung pare-pareho naman tayo, Angie. Senior ka na ba? Angie? Senior ka na? Parang hindi naman na. Last. Yung pangatlo. Christ shall be called wonderful for what He has promised in the future. Guhitan niyo yung salitang pangako at saka yung future. Ano ba yung future sa Tagalog? Genesis. Future. Inaakalat sa langit. Pingakuha na ako ng Diyos. At pingakuha na kayo naman. Ano yun? Well, sabi ng Bible dito, no? Verse 6 ng Isaiah 9. Ano yung sinasabi ng verse 6? The government shall be upon his shoulder. At sa Tagalog, sabi niya rito, ano ba sa Tagalog ito? Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang
balikan. Note that, government. Picture. Now, basahin natin yung verse 7. 9:7, Mark. Tingnan natin yung 7. Magtatapos ako dyan. Ang paglagawa ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa throne of David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katwiran mula sa panahong ito magpakailan man. Now, bakit wonderful itong pangatlo? Bakit? Ano ba yung pangako ng Panginoon sa Scripture? Kalugurang umakirinda, Kristo magbalik yung sibayo. Alam kong paninayang kimbe, wala akong makanawin, magpakit. Alam kong paninayang kimbe, ngayon ginoon. Not even my death, I am not looking for death. Although nung datang ito, datang lapat, I am not looking for death. Nung Christian ka, di ba, matera ko naman kanina, mga mateta man sakali. Pero yung makalawi ka rin. Natutuloy, Bible ka rin ka lumawi ka, datang niyang pasibay, Jesus Christ, iyang pagsadyan mo. Sa kanyang pagdating, siya'y darating, hindi upang mamatay. Siya'y darating. Nakikinig ba yung sabi? He will return to this earth, not to die, but to reign. Not to suffer, but to give the ultimate eternal life. Dati ni Kristo, bilang helpless, alam ng Pasko. Dati niya bilang naghari. Lako na nga yung evil, lako na yung cementerio, lako na yung hanggang marok, lako na yung kulungan. Aalisin niya lahat ng sumpa na nangyari sa tao nung siya'y magkasal. Lahat ng yun, wala nang iyak, wala nang luluha. Imagine this, ala nang tungo, ala nang tatanda, ala nang kasalanan. Siya'y darating sa daigdig na ito bilang ano? Then the kingdom of this world at ang kaharian ng sanlibutan ito, 11:15 ng Revelation, ay magiging kaharian ng Panginoong Yesu Kristo. Hallelujah. Darating ba yan? At sutaan mo kayo last days, kayo magtalastas kayo, biyanong na, no? At bakit hindi ito at hindi yan? Darating pa si Jesus Christ. Siya'y darating na muli. Siya'y babalik, maghahari siya. At sabi ng Bible, Matthew 24:30, siya ay magbibigay ng tanda sa langit at lilitaw ang anak ng tao na nasa alapaw at taglay niya ang kapangyarihan at kaluwalhatian. He will come in power with great glory. Darating siya, ito yung pinakatalas ng pagdiraw, titulo ng Christ. Siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon panahon na ito, pwede may i-chipwere Christ. Sige, gawan mo kayo yan. I-reject me, maging indifferent ka. Pwede mo siyang ipagwalang bala, pwede mo siyang itabi, pwede kang makinig, pwede kang ilabas dito. Lahat siya gagawin mo. But one day will come, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ngayon, sige, gawan mo yan. Maging marimlangan, mamasok ang Bible, nesikaso, pakiramdaman, magseryoso ka ng Diyos. Ngayon, but someday, you will see. Each and every, sabi ng Bible, bawat isa sa atin, 14:12 ng Romans ay magbibigay sulit sa Diyos. At dito ako magtatapos. Sa verse 7 ng Isaiah 9. Lain niya po yung verse 7, itong last sentence na. Lain niya po yung matindi. Yan eh. Nasa dyan na yan eh. Ayan o. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon. Anong ibig sabihin niya? Gagarantyaman ng Diyos. Kaya pamanyakan. Kaya pamagari. Ano yung ibig sabihin ng government? Dati nga doon, may tingin gobyerno. Yung millennial kingdom yun 1,000 years, mag-reign ni Jesus Christ. Mag-reign niya. Di ba mag-reign ni Christ? Karing believers. Kako wonderful ni Christ. Kaya kayo wonderful yan. Training great tayo rin. Wonderful ni Jesus Christ. Sa inyong lahat na nakikinig na po, wonderful ba siya sa mga believers? Wonderful ba siya? Siya may kamangha-mangha.
Yes, so sabi ng Panginoon, nagtetestify Diyos, isasagawa ito ng Panginoon, ang sigasig ng Panginoon. Ano ibig sabihin niya? Tuwa natin, Diyos, ito yung pangako. Ano yung kaya pangako? That He will come again very soon. Anong sabi ni Jesus Christ? Sa huling aklat ng Bible sa Revelation chapter 22, then verse 20, anong sabi niya? Yes, I am coming soon. Come now, Lord Jesus. Amen. Come now, Lord Jesus. I'm waiting for Him. At pagdating ni Kristo, sabi ng Bible, He will reign forever. At yung kayong kakantagyan niya, Come in, Lord of the... Kita ka mo ito? Tarararara. Ay, kantahin ito by faith. Malyari talaga ito. Dami Christ. Tulungan mo nga ako dito, sister. Sa Masyabi. Sige. Tulong. Sa ating mga namamangha kay Jesus, let's sing this song, this doctrine, this word. At ang dadawin Christ, corona. Pakikilala niya siya ay Panginoon ng lahat. Sige. Crowning King of Kings. Okay? Yeah, Chloe. Crowning King of Kings, crowning Lord of Lords, wonderful Counselor, the Almighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign forever. Sige po na last night. King of Kings, crowning Lord of Lords, wonderful Counselor, the mighty God.
He shall reign forevermore. He shall reign forevermore. He shall reign forevermore. Sa harapan ng Panginoon, tayo'y manalangin. Sino ba naman, Lord, ang mamamangha kay Kristo kundi yung mga believers, hindi yung mga tinubos, hindi yung mga tinawag. Isang salita pa lamang sa awiting ito, Emmanuel, God with us. Hindi kami nakakulong sa season, hindi sa lahat ng panahon, dahil si Kristo ay muling nabuhay at tumakyat at siya muling babalik. Sinong Diyos ang pwedeng magpahayag ng ganitong klaseng katayong na aral? Nakita namin sa pangaral ngayong umaga na si Kristo ay kamangha-mangha noon pa, in the past. Wala pang daigdig, wala pang nilikha, ni ang mga anghel. Yet si Jesus Christ ay nandun na. At siya'y mayaman. At siya'y kasama na ng Diyos. Oh Lord our God, thank you. Hindi siya dapat mananaw dito sa lupa. Yet dahil sa kanyang pag-ibig, siya'y nagkatawang tao. Siya'y nabuhay ng malinis at matuwid na walang kasalanan. Higit doon, pumunta siya sa krus at inako niya ang aming mga kasalanan. Kahit siya ay binalahura, kahit siya ay inusik, kahit siya ay nalipuska, siya ay hindi nagkasala. Hindi siya mismo ang nagdala ng aming mga kasalanan sa krus upang kami mabuhay sa katuwiran. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa sigaw ni Kristong yon. Natapos niya lahat. It is finished. Hindi ba kami magagalak? Hindi kami ang tatapos sa kaligtasan. Dahil sa kanyang ginawa, makakatiyak kami sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At malaya kaming makakasama sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan ng aming katubusan. Kahit kami hindi karapat-dapat, pero kaming lahat ay inalala mo. Dahil mong salamat, Panginoon, sa kaligtasang ito na aming tinatamasa. At hindi lamang yon, hindi lamang si Kristo kahanga-hanga ngayon, hindi lamang kahapon, kundi sa hinaharap. Siya'y darating hindi upang mamatay, hindi upang maghari. Yes. Lord, sabi ng huling talata na aming binasa, isasagawa ito ng iyong sigasig. That Jesus Christ is coming very, very soon. Kung siya'y maghari upang patunayan niya na ang pamamahala ay nasa Kanya, na ibinigay mo sa Kanya. At tulungan mo kami, Panginoon, pukawin mo ang aming mga interes kay Kristo. Sa panahon ito ng kasamaan, sa panahon ito na ang tao lunod na lunod sa mga makalupa at makasalanan bagay. At tingin mo ang aming pananampalataya. Hayaan mo, Panginoon, na ang kapanganakan ni Kristo sa history, sa Bethlehem, ay maging kapanganakan ng aming spiritual na buhay. Ngayon, habang kami narito, Panginoon namin Diyos, tulungan mo kaming i-exercise ang ating faith. Naisipin namin, dahil kay Kristo, ikaw ang aming kasama, O Diyos, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, kundi itatawid mo kami at tutulungan mo kami. Ayon sa Bible, that He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ. Lord, tulungan mo kaming maghanda, maghintay. At habang kami lumalakad, hayaan mo, Panginoon, na
lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. Tulungan mo kami na ang aming mata ng pananampalataya ay tumingin kay Jesus. Hindi sa problema lamang namin, hindi sa mga nararanasan lamang namin sa lupa, hindi higit sa lahat kay Kristo na siyang kamangha-manghang Panginoon na kasama namin sa buhay. Opo, ang aming inamin, Panginoon, hindi lang siya lip service, hindi lang siya sa salita, hindi si Kristo ang kamangha-manghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang wala hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Lahat ng kapurihan ay sa iyo namin iniukol ngayong umagang ito. Father, thank you for blessing us this. Thank you for this glad tidings, Lord. Thank you for this wonderful truth. Praise of Jesus Christ. All the glory belongs to you. Amen.